Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, December 17, 2024 at laglag na naman yung ating stock. So, grabe yung buhusan dito sa market natin. Hindi pa pala tapos yung paglabas ng mga foreigners kasi meron ulit tayong 1.36 billion na net foreign sale dito sa market natin. Ayan. So, for the whole year, parang ang pangit ng galaw natin. So, hindi umakyat si PSE, bumalik lang tayo dito sa pinaka-low point natin dito last time naman. So, kawawa ulit yung mga alaga natin na big caps. So, syempre, yung mga gumalaw dito is majority mga small caps na stocks natin. So, meron tayong mga pag-uusapan dito ng mga big caps, si Ali at saka si Monde. Pero yun nga, laglag po yung kanilang mga price action naman. So, ang lakas ng drop natin kanina. Umabot pa tayo ng 6,400. So, nire-retest pa ni PSE yung pinaka-next na support level natin. So, nag-close nga tayo dun sa usapan natin last time, 6,500. Pero, pag sinilip mo na maigi, parang butas nga yung support natin dito sa area natin na to. So, negative 1.72% po yung closing ng ating market. So 8 days na lang Pasko po at mukhang wala yung inaantay natin na Christmas rally po dito sa market kasi wala pong foreigners. So nagbabakasyon na yung karamihan ng mga traders dito sa PSE. Nandun sila sa crypto, nasa 107K na po si Bitcoin. So pataas pa rin ng pataas yung kanyang pinaka-price action naman. Okay? So anyway, pag-usapan na lang natin ano yung mga nangyari dito sa mga trending stocks natin. So, nauna sa listahan ulit natin, hindi nawawala sa listahan natin, good times or bad times. So, negative 4.94% yung drop ni dito natin. So, nag-drop siya. And then, meron siyang 1.73 million net foreign sale po dito sa market. Tapos si Ali, so marami na siguro nagwo-worry dito sa mga big caps kasi pabagsak pa rin sila. So, ang hirap sumalo during this time, no? Hindi natin makita yung bottom. So, negative 2.1% si Ali. And meron siyang, ang laki, 355.15 million net foreign sale. Okay? So, si Plus, yung isang paborito natin stock, so umakyat naman siya. So, all-time high, no? 3.31% and meron siyang 51.3 million net foreign buy. So, nandito yung mga traders natin. Tapos si OGP, okay, so gumalaw na rin siya. Si panalo, di ba? Si XE. So nag-breakout yung price action niya. So OGP, 1.88%. Meron siyang 14 million net foreign sale. So ang worry ko dito sa mga to, IPO stocks, nag-release na ba to ng mga shares, yung mga lock-up shares? Kaya siguro bumagsak to si OGP. Iniisip ko din yung iba kagaya ni na si XE hindi pa naman yata abot ng 6 months. Pero si CREC sakto na sa 6 months. So hindi ko pa sure kung meron siyang palabas sa mga lockout na shares. Batayin nyo lang po. Tapos si Mondi natin, so wala naman tayo nasagap na negative news sa kanya. Pero ang laki ng drop, negative 7.5 million, 7.94 million. Net foreign sale siya, pero ang laki ng drop, negative 7.5%. Ano kayo nangyari dito? Tapos si SCP natin, so OGP, SCP, so sila yung market 2.06% and meron siyang 5.85 million net foreign sale. Okay? So, wala. So, wala tayong maasahan sa mga big caps. So, maglalaro tayo dito sa mga small caps talaga na stocks natin. Pero, siguro malapit na sa oversold si PSE. Silipin ulit natin kasi diretso na padiretso na bumagsak yung market natin tapos butas pa yung pinaka support level natin. So mas maganda mag-trade na lang sa crypto during this time. Okay. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual po, paki-double check. Yung ating review is for education. Purposes po lang yan. So wag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako dito sa mga social media natin, dito sa ating Palab Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews pa natin. Join ka sa trading group kung gusto mong guide during this time na medyo mahirap yung market. So ano ba ang pwede natin gawin during this time? Steady lang ba? Cut loss? Or trade tayo sa mga small caps na stock? So check mo na po yan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual viewers kahit medyo pangit nga po yung market. So, taste muna. Company reviews, sample trade sa market, indicators.
fundamentals, mga basic learnings, and yung mga basic learnings natin dito sa market. Okay? So, double check mo na lang. Follow mo din ako dito sa crypto ko to para sa mga play to earn games. Wala pa tayong bagong nire-review sa kanya. Tapos sa social media, Facebook account na Flavi Trader. So, check na po yung mga posts natin or dito sa Facebook page. Buti yung mga articles natin dito sa local market, US, and cryptos. And ano ba yung balita natin for today? Medyo matamlay din ako mag-post ng mga tweets natin kasi ang pangit ka ng market natin. Mamaya, balikan natin itong mga top na to na pinapakita ni Invest Science. Pangit yung yung galaw ng market natin. Tinamaan yung pala yung mga finance stocks. So ito na nga lang yung malalakas sana yung mga stocks natin. Negative 2.52% followed by services, negative 1.79%. So lahat naman is namula. So net foreign selling tayo, ang laki niyan, 1.36 billion. So walang confidence yung mga foreigners na magstay sa market kasi lalo kasing lalo nagde-drop yung pinaka price action naman natin. So no choice, mag-aantay ulit tayo na good news sa market. Okay. So growth stock, sabi ni Instagram, ayan. So ang pinaka-leader natin ngayon is si China Banking Corporation. Kala ko si Plus o kaya si STI, no. So 102% na siya, Metrobank 43, LTG, so growth stocks yung ano yan. 16.93% si BDO 14 and SM 2.06%. Okay? So ito yung kalawan ng mga big caps. Gumalaw si GGS 2.55%. So the rest mapula. Monde, laki ng drop, negative 7.5. Anyari, BPI minus 4.67, Metrobank, Purbank, so, minus 3.84, ICT minus 3.65, URC minus 2.99, Ali, ayan, nandiyan din siya, negative 2.1%. SMPH, nandiyan din, no? Negative 1.15%. So, nagiging parang Subaru yung galawan ng ating mga big caps na stocks. Okay? So, patience muna. Foreign funds bought, CBC, PNB, mag-breakout kaya si China Bank. Alter, FGen, SCC, CNPF, DNL Keeper, ABA, Aboites, GGS, Apollo, Mac, Croatia, at saka C+. Ayan. Si Mac, hindi ko napansin hindi yata gumulaw Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEN, AP, CREC, EMI, CHP, AC, AGI, Ali, FLI, Globetel, Converge, at saka dito naman natin. So, pangit kanino, nag-drop tayo ng 2% ulit. So, ano ba to? May sinuspend si PSE. Suspended the trading shares of Asia Best Group as the entry of new majority shareholder was deemed tantamount to a backdoor listing. So, ibig sabihin, nag-trading halt na naman si ABG pala. So, kaya siguro nag-drop. Alam nila na na siya ulit, suspend ulit yung trading natin. So AC, ano ba good news? Redeem is 10 billion bonds. Nagbayad ng utang. Higher October remittance, sabi ng BSP, pero no effect sa market kasi pangit nga siya. Corporate stories. ESEN aims to operationalize 1.2 gigawatt of renewable energy by next year. FGen is advancing its renewable energy goal. Converge aims to migrate Sky Cable fixed line to fiber by next year. Nagano na ba sila? Nag-collaborate na sila, no? SMC has signed a 25-year lease with Pagcor to develop 13 hectares of 9 Filipino properties. Okay. So, wala tayong masyadong videos. Mega World, target price 2.6, lapit na. Converge is a game-changing internet, is in the works as a broadband tycoon. Dennis explore new deal that could be worth 175 billion. Ano ba to? Okay, so bang natin yan. Baka may good news. Share buyback transaction, Robinson Land, Mrs. Yi at saka si AGI, SMC. So, yan na yan yung pag-core. So, ano yung closing natin? Malakas, no? Nasdaq, nag-all-time high si Nasdaq. Tapos si Bitcoin, umakyat na naman. 107K. Okay? So, ASEN,
umakit ba ulit? Parang hindi ko napansin. Won the DOE Sustainable Energy Awards, Nasdaq, so all-time high. Tapos yung galawan natin kahapon. Okay? So, mix yung galawan sa US. Pero si Nasdaq at saka si S&P is makiat ng 0.38%. Okay? So, yun po, yung mga balita. Wala masyadong explosive, no? Hindi ako nakakapanood ng, ng balita. So, mamaya siguro pa para alam ko nangyari kay BBM at saka kay BP Sara. Okay? So, guys, yung ating Patreon. So, paki-double check na lang po yung mga gusto ng guide sa trading sa market. So, kita-kita tayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, next. Punta tayo dito sa chart. Pangit ng chart natin. Paano ba yan? Breakdown eh. So, breakdown ng support dito sa 6,549. So, the way tayo para mag-retest dito. So, mangyari niyan, bababa ulit natin yung yung range ng market natin from 6.7, no? From 6.9. So, 6.7 na tayo. So, dito tayo sa range na to. Hopefully, wala naman laglagan dito. Ayan, papunta ulit sa oversold condition si RSI natin. Okay? So, ngayon, ang pinaka-range natin, 6.7 na siya. Hindi na 6.9. 6.4 to 6.7. Kasi medyo malakas po yung, yung pullback, yung downtrend na market natin. Ayan. So, heavy selling sa market. 1.36 billion. And then, kanina, kung hindi na agapan, is more than 2%. Ano man yata yung dapat maging loss ng market natin. Okay, so very bad. Yung ating market, walang foreigners, RSI mahina. And, ayan, nag-bearish na. Nag-bearish na yung itsura ng RSI level natin. Okay, so very bad. So majority is mga big caps na laglagan. Okay, so silip tayo sa mga winners for today. Sino? Basi Pero, pinitik ulit. So, nandito na lang ang pera, nandito kay Pero. So, meron siya 9% na galawan, XY. Congrats. Congrats sa mga teammates namin. So, kasama to sa, binabantay namin ni Sax. So, 8.7%. Laki. So, panalo. Tapos, kaso erratic yung galaw niya, no? Bigla nag-spike. So, yung isang binabantayan ko CREC din, hindi rin gumalaw. FCG, 3.7% plus 3%. Uy, hopefully meron pa bukas si plus natin. Ito na lang kasi yung yung mga blue chips laglag eh. Sino pa? GGS, finally nag-ano siya, nagberde ha. Meron siya net foreign buy 3.9. Tingnan natin kung mag-bounce. ATN, mukhang eto na naman si MAE, MABI, ATN. Baka ito na naman yung mga titirahin nila na stocks. SUP, hataw din, 2%. Ilang araw na at saka si OGP. Yung itsura niya parang itsurang XG. Yung galawan niya. Okay, so MRC meron din 1%. Lalaki ng ball cross trade siya. So hindi napapansin si MRC natin. Okay? So losers, Monde 7%, si ABA wala din, no? Drop lang pala si ABA, 6%. Drop, tapos si Apollo, 5%. Teardrop si ang tagal, oh. 1 year na oversold si Apollo natin. Dito, so nag-drop na siya. Nauntog kagad, tama ba yung nilagay natin kahapon? O mas mataas? Dito yata, no? 1.67. Okay, next. BLL. Nag-drop din. Laki din yung drop na ito. Alter, okay. So, nag-drop 3.7. Asan si ABG? Oo nga pala kasi hindi gumalaw yung SPNEC, ayan, nag-drop na rin. Laglag na lahat ng mga stocks natin. GMA, wala. Wala nagawa yung Dow G natin sa kanya. Okay, so very bad. Majority ng mga stocks. Siguro naman, medyo attractive na yung stocks natin kasi karamihan is halos nandyan na sa oversold condition, pati si PSE medyo papunta na rin po dyan sa oversold condition naman natin. Okay, so tingin tayo dito sa global markets. Kaingit naman yung crypto world, ang taas. Okay, so finance, okay, mukhang pangit mamaya. Pero kahapon kasi all-time high, di ba? So S&P futures, negative 0.26. Dow futures, negative 0.36. Nasdaq, negative 0.06. So medyo bumabawi ng konti yung euro pero meron pa rin
mapula. Tapos sa Asian markets, ilang araw na rin tayo dito sa ano. Pansin nyo, ilang araw na, siguro 2 linggo na sideways or drop yung ano galawan ng Asian market. So, mukhang inaantay na lang yata si ano si Donald Trump yung nababasa ko dito sa baba eh. So, mga tariffs ang ano ang kinakatakutan siguro ng mga to, mga traders natin. Okay. Tapos dito sa syempre pro ano siya, di ba? Di ba? Pro crypto. Ayan, Bitcoin 107K. Pataas na naman oh. XRP, 11%, 2.6, Ethereum 4,000, and BNB 7. Mga abot sa 1K si ano, BNB natin sa ganyang galawan. TRX, pabalik na. XLM, okay. Asan si Shiba, 1%, and Dodge is 1.6%. Okay. So maganda rin yung galaw dito sa bandang crypto world natin. Ayan. So basa na lang tayo ng chart ng ating mga stocks. So sobrang tamlay. Dito, okay, nag-resist ng konti, no? Meron ba? Okay, so ito yung binubuo niya. Ito pa rin naman, no? So, pero mababago na yan kapag natuloy yung breakout natin dito sa ano, 1.67. So, unfortunately, medyo nautog siya. So, 4.94%. Meron siyang 1.7 million net foreign sell. So, ano bang ano natin dito? Kasi more on sentiment na ngayon base yung ano yung galawan ni dito natin. O, panalo pa rin yung ano, di ba? 50%. Yung mga merong follow-on offering. So, tiba-tiba. Yung mga nakapasok to, marami kayo nabili. Yung mga kasama natin kay dito. Ayan. Okay, so okay pa naman yung MACD. Bullish pa, pero medyo nauntog ng konti yung RSI natin. Okay, so another day, another trade para bukas. Tingnan natin kung close na gap lang yung gustong gawin hanggang bukas nitong si dito naman natin. As may gap. Ayun, meron siyang gap dito na kailangan i-close sa 1.5. Okay? So, yun na lang muna. Observation natin kay dito. Next, Ali. So, marami na nag-worry. Sige, tignan natin ha. Ali, naku, mukhang may ano to ha. Oversold na pala si Ali, oh. Second day ng oversold, no? Kaya pala pinag-uusapan na. So, RSI 22. So, saan ka nakakita? Premium stocks, pero laglag sa support. So, next support level natin, malalim pa naman yung ano. Tingnan natin ha. Hopefully, hindi na tayo mabot, pero yung pinapakita ng chart eh. Grabe din yung ano niya, no? Walang patawad, oh. Wala malang bounce yung ano, mga big caps natin, no? Talagang ano. Pero siguro malapit na natin to. Pinag-uusapan na. Tingnan natin, hopefully, technical bounce tayo bukas. So, 2.1% and 300 million net foreign sale. Binubuhusan na si, ano, si Ali natin. Okay. So, kala natin, may breakout na dito. Oh. Grabe. Gano'ng kalaki na yung drop nitong si ano, Ali? 30%. Mantakin mo, no? October, November, December. 3 months, no? So, ilang buwan tayo umakyat, and then ilang buwan din tayo na bumagsak. Wala yung mga inaasahan natin na bounce. Okay, so cross fingers muna, pero mukhang nangangamoy bounce si, ano, si Ali natin dahil sa oversold. Okay, next. Isang alaga natin, buti pa to. Plus, okay, so ano ba yan? Undecided candle. So, pero malakas siya, oh, tinulak siya. Oh. So, hindi ako magtataka kung gap up bukas. 51.3 million at foreign buy and 3%. So, another high. Pwede na ba lagyan ng trend chart? Parang pwede na, no? Kasi last time parang ang taas ng pinapakita niya. Ang taas kasi. So, ano siya, overbought na. So, pupunta pa ba dyan? Okay. So, yun yung pinaka-trend niya eh. Pero, anyway, syempre kung medyo kakabili mo lang, medyo kakabahan ka din kasi overbought na yung, ano, yung stocks natin. Ayan. Ganda ng ano, sumalo dito, no? Ayun, no? 50% na siya simula dito sa ano, MA 100. So, medyo malapit na rin siguro mag-pullback si ano, si Plus natin. Okay, so okay, may mga nababasa na ako, nagpi-PP half na yung iba eh. 51 million, so 3%. Masyado mataas yata yan, no? Ano ba sa tingin mo? Okay, so anyway, yun ang chart eh. So sundan natin kung ano yung chart ni, ano, ni Plus natin. Pero masyado mataas ngayon. Okay. Laki kasi ng ano, trading channel ni, ano, ni Plus natin. Okay, so be careful na lang doon sa mga wala pa. Next, OGP. Okay, so panalo kasi si XG eh. XG, no?
Ito yung mga binabantayan ko, CXC, CREC. Pero ito kasi yung sinasabi ko sa inyo na 6 months. Hindi ko sure kung may buhos na yan eh. OGP, mga IPO stock. So, anyway, so tingnan mo May. May, di ba? So, ilang buwan na to? May, June, July, August, September, October, November, December. So, 8 months na. So, ito ba yung yung lock-up period? Kaya medyo lumabas na. So, okay, 8 months na eh. So, siguro nakalabas na. So, nagkaroon tayong temporary support dito sa 13.7. So, tingnan natin kung abot siya dito sa 15 point. Sige, baka naman masyadong bullish. Dito sa 14.8 muna. Okay, meron naman siya kumbaga yung laki ng bounce niya higher low pa rin naman kasi yung galaw ni OGP na rin. So bigyan natin ng chance. Mali mo. Okay, so ganyan lang muna nakita natin kay OGP. Kailan net foreign sale eh. Mukhang mali 14.55 million and 1.88%. So anyway, price action. Tingnan natin bukas. Okay? So very good. Monday, anong nangyari sa Monday? Marami kaya sumalo sa ayun o oversold na rin. So halos oversold na yung ibang stocks natin, no? So oversold na siya. Biglang nagtakbuhan, no? 1% lang naman yung dividends. So 7 million lang, laki ng drop. So 7.5%. Tingnan natin. Baka naman bounce na to bukas. Lagay ko sa 7.28. Dow G. Kailan natin makakita ng Dow G? So yun yung abangan natin kay Monday. So unless bumalik siguro yung 7 million, magkaroon siya ng bullish engulfing candle. Pero ano din siya, tingnan mo yung pattern niya. So talagang pag mahina yung stocks, hindi siya makalampas sa MA9. Okay, so very bad. So overdue sa technical bounce. And then lastly, si SCP natin, okay, panalo yung mga meron nito. Yun, 10% na siya mula sa breakout. Okay, so resistance na si SCP and halos overbought na. Pero malakas yung mga volume niya, no? Tingnan natin. Pag medyo mag-breakout po yan, so dito na kayo tumingin sa 10.6. So 2%, meron din siya net sell. 5.85 million net foreign sell, pero overbought. Overbought na si SCP natin. Malay mo, mag-ala plus yung galawan naman nito. Kasi wala tayong iba mapuntahan di ba? So, i-scan mo nga yung So, ang gumagalaw lang talaga, di ba? Yung mga green. Karamihan dyan is mga small caps lang talaga. CHP, gumalaw ba? Naggalaw ulit siya. Nagleta. Uy, may setup. Ayan. Pero wala ako niyan Wala ako niyan. Wala akong hawak na CHP. Okay. So, plus yung binabantayan ko na stocks. Okay, so ganun na lang muna yung ating galawan. Pangit. Yung mga alaga natin. So, time para sa mga, ano naman to? Time ulit para sa mga blue chip. Yung mga nag-average. Cost averaging. So, panalo. Yung mga traders na kagaya natin, nagbabantay tayo sa mga papitik-pitik ng mga stocks dito. Okay? So, yun na lang po muna. So, kahit pa paano naman, may gumagalaw. Hindi naman lahat drop. Meron tayong mga small caps na gumagalaw. Ayun. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Twitter, and Patreon. So, mga gusto ng guide sa trading market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.